Another day, another build. Mga doors sa height nitong mga ating BBC mga puto-puto ka rin. Yun no? Wow, bahay. Sarap tumira dito sa bahay na to. Isang model na 12mm. Ayan, ang bahay niya. Ayan, which is magiging ano po ito, niche. Pag sa kaya natin, ayan mga boss, ito po yung ano, Lubao Flag Project. Extension dito sa gilid. Fluted panel. Yung total step light po na to isa nasa 20. Finish na ng wall. Tsaka dito, may ilaw po rito. Kaya man dito rin, may CR din dito. Ganda na lock set niya. Nagkakahalaga ng kulang-kulang 4,000 pesos. Yan, isang kit sa ganyang ano, sa ganyang materials. Kabalin, wala ka. Sa may gilid kung saan po yung aluminum profile, siya po rito. And then yung ilaw, ay montado na rin. So yun na lang mga kantuhan ng opening ng mga window, center light. Ang ganda ng tiles. Good morning. Another day, another build. Yan, shoutout kay Boss Cesar Villaflor. You know. Ayan mga boss, ito po yung mga doors sa Olongapo project. Ayan na po siya. Ito yung size na 8 feet or 2.4 meters ang height nitong mga door na to. Ayan po siya. 5'8" ang height ko. Ayan, wow, ang ganda. Ang ganda-ganda na. Ayan mga boss, tapos ito pong area na to, black po ito. Black. Hindi pa po siya finish. Ito yung main door. 1 meter by 2.4 yung height niyan. Lahat po ng pintuan doon is 2.4, 8 feet. 8 feet ang size. So parang ano, parang actually sa hindi maselan or kung tutusin, pwede na po ito, pero hindi pa po yan finish. Ang ano pala nito, ang finish nito mga boss, hindi po gloss, hindi po makintab ang gusto nila owner. So ang finish ito is flat, dead flat. So ano po siya, mamatay po yung kanyang pagka-gloss, hindi siya yung shiny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 to. Tapos pala yung palang pinapagawa dito na pintuan na 4, pinull out po dahil nga medyo matrabaho. So siyempre pagka matrabaho, ano po siya, tataas yung kanyang, tataas yung presyo kung magkano po yung magiging cost nun. So sinabi ko yung cost dun sa nagpapagawa, so hindi na po nila pinatuloy. Ayan. Pinull out na po yung pintuan, yung mga pinapasabay. Pero kung hindi lang po sana ano yun, kung wala lang po sana varnish yun, varnish na luma, madali lang po sana yun, dahil ipiprepare lang po yun, hindi na babakbakin. So yun yung naging problema lang dun sa mga pintuan na yun. Ang pagbabakbak kasi nun mga boss, siguro mga at least mga isang pinto, kakain ng 2 araw sa isang tao yan. Pag babakbak pa lang, babakbakin pa lang yung ano, yung pong varnish. Ganyan kita na. Ang lakad pala natin ngayon is pumunta tayo ng Olongapo tsaka sa Lubao. Magsasakay din po ang materyales. Ay, ano sa kayo? Tayong gamit.
Let's go. Sama natin si Utol. Ayan, daan muna po tayo dito sa ano. Dito po sa Bahay Kubo project. Modern Bahay Kubo. Silipin po natin kung ano na yung naging ano update. Dito na tayo. Yun, no? Wow. Ito na po yung ano, ito na po yung sandalan niya. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Ganda. Ganda po ditong bahay. Sarap tumira dito sa bahay na to. Napaka-native yung ano, napaka-native ng ambience. Tapos ito na po yung hagdanan niya. Oh, pwede yung tuklan check. Ito na yung cladding, hamakan. Tapos babarnisan pa po yan. Barnish. Ganda. Then yung frame mo, baka nyo lang. Kanya na kasi. Oo, kanya na orientation. Napakaba mo naman. Tapos mga boss, ito na po yung mga kwarto. Ayun na rin yung mezzanine or yung loft. PVC panel. PVC panel na po yung magiging kisame nito. Napag-usapan na rin namin ni Kuya Jim tsaka ni Ate Gina. Ayan. PVC panel. And then sa taas, lalagyan pa po namin ng Paisam board na 12mm. Ayan, alas ganito kakapal. Ito. Ayan. Tapos ito po yung CR nya, toilet and bath. Ito po yung pinaka master bedroom. Ayan, itong CR nya isa malaki, nasa 1.4 by 2.3 yata. Ay 2.4 yata. Ay hindi lang, nasa ano po ito, 2.7 nya, 2.8, mga ganun po ito. Maluwang po ito. Dito po kasi yung magiging vanity nya. Ayan, and then dito yung kanyang sink. Ayan. Tapos ito yung shower area. Parang katulad po ng ano rin ginawa ko sa farm. Sa waterproofing din po yan, and then itatiles na rin. Tapos ito po, kung makapansin nyo, wala pa yan. Lalagyan pa po ng PSM board dito yan na ano din, 9mm, which is magiging ano po ito, niche. Ayan, steel frame lang po yan. Water closet. Pintura na lang, pwede na mag-prepare ng pintura dito. Yung hagdanan niya, tibay oh. Mas 1 meter. Meron siya landing na 1 meter by 1 meter. Kaya siya, meron siya railing dito. Bida niya palin eh. Basta kaya ang Archie na eh. Padala kayo sa Fernando. Ay kaya kalulot. Mga boss, tara, let's go. Tara, let's. Ay, nakalak. Dahil marami po tayong asikasuin ngayon. Lubaw. Walang po. Ayan mga boss, nandito na po tayo sa Lubaw. Ayun, yung mga lagang BBO. Ayan o. Nabarkada, napapalayo.
Ayan mga boss, ito po yung Lubao project. Yun ito na po yung TV console na from floor to up to ceiling. Ayan, yun na po yung accent niya dito sa gilid. Fluted panel. Nag-fluted panel din po dyan. Tapos ayan po yung UV board. Hanggang isami po yan. Yan dun. Tapos dyan yung TV na 100 inches yata. Meron din pong ilaw sa gilid to. Dito. Tapos yan, pwede na. Nakompleto na po ni Artem yung po mga window. So secure na po itong site. Or wala nang papasok na tubig ulan tulad dito. So pwede na po i-finish to. And then pwede na tayong mag-finish lahat ng paint. So for finishing na tayo. Ayan, nakalagay na rin tong step light. Ito po yung step light. Ayan. Careful to your apron. Ayan. Step light. Pinipinis pa yung pintura tapos lalagay po yan. Ayan yung kanyang pinaka box. Tapos ito malaki, dalawa. Every step meron po yan. Bali ang total step light po na to isa nasa 20 pieces. Ang ganda. Hindi na tayo mag-finish na ng wall. Finishing. 3-way po yan. Meron siyang dito. Yan Pwede mo siyang buksan dito. Tapos papatayin doon. 3-way. Yes. Lalo na pagka nalagay pa po yung ilaw dito. Tsaka dito. May ilaw po rito. Yayamanin tsaka dyan. Yan dito alas sa tapos na po rito. Finishing na. Center light dyan. CR. Shower enclosure. Yan dito rin. May CR din dito. Ito yung common dito sa taas. Meron siyang shower enclosure dyan. Vanity. Tapos ito yung isang kwarto. So alas paunti-kunti na lang. And then balcony. And ito na po yung mga sliding door. Ay ganda, sarap. Yan slide napakaswabe. Tapos na siya lock. Ray Esteban. Ang ganda na lock set niya. Ayos. Ito yung pinaka main lock. Ito po yung screen niya, ang ganda. Yes. Ito, linis pa. Linis sa ceiling. And then tiles. Linis sa tiles. Ito yung kanyang CR na napakalaki. Parang kwarto. Yan, by next week, i-ready ko naman po yung mga water closet saka yung mga shower para ma-install na. And then yung shower enclosure dito. Okay. Ito po yung walk-in closet. Ayos.
Ito yung kanyang balcony. Ganda. Ganda na lock. Testing. Yan, buksan natin dito. Bawat isa meron. Step light. Then dito malaki. Tapos pagbaba rito, so patayin mo na. Okay. Okay. So ayan mga boss, halos na to, nabawasan na po yung mga scaffold dito, and then natapos na rin tong salamin ni Artem dito. Pwede nang baklasin tong mga scaffold dito, maliban lang dito. Ayan, ito mga boss, in-apply na po namin ng sealer. Ayan po yung ginamit namin, nano seal ng Fortress nano seal 4 liters. Ayan, medyo pricey po ito. Ang isang galon nito nagkakahalaga ng kulang-kulang 4,000 pesos. Ayan, ito yung isang galon na to, 4 liters, 4,000. Na-apply na halos nakalahati na daw sila, so kulang pa daw ng isang galon na ganito. So 2 galon ang ginamit natin ano dyan, nano seal premium sealer water based penetrating protectant. Napakaganda po nito itong ano na to, itong nano seal sa ganyang sa ganyang materials, lalo na itong area na to is prone sa init tsaka sa ulan. So ayan yung sa bandang taas, kung mapapansin nyo mga boss, talaga nabuhay po yung mga bato, hindi katulad ng pagkawala siyang sealer or ganito penetrating water based penetrating protectant. Para siyang hindi siya ganun kaganda tulad nung sa ibaba na yon. Ayan, pero pagka na-apply, then makikita mo talagang shiny yung mga natural stone cladding. Ayan, patapos na po itong harapan na to. Ayos. Tapos yung perimeter still ongoing pa, na hindi pa na-approve ni client. Under pa yun, negotiating pa yan. 5 yan. Ayan, nandito naman po tayo sa sa Olongapo. Saturday ngayon. Ayan, naghihintay na sila naghihintay na ang mga tropa pips. Yun ay mga boss, si Kuya Fernan, shout out. Kaibigan po namin Kabalin, Bulacan. At dito po siya nangyayari sa Olongapo. Ayan na po yung Olongapo project. Ayan, ito na yung garahe, camper. Ayan, si Kuya Jenjen gumagawa po rito. And then update po tayo dito sa loob ng bahay. Ayan, halos matapos na po yung tiles. Yan wow, ang ganda, napakalinis niya pong tingnan. And then ay yung high ceiling, itong dito sa center, ano pa po yan, pending pa yan dahil meron pa kaming hinahanap na ilalagay dyan ni Kuya Rain at saka ni Ate Joy. Tapos yung ilaw dito sa may gilid kung saan po yung aluminum profile, dala ko na rin po yung ilaw para dyan. So by Monday doon na po ilalagay yon. And then ito naman po yung kanyang pinaka dining at kitchen area. Dito yung dining area, kitchen. Tapos meron pong doon, island. Island dyan. So maluwang po, kahit 8-seater kasya po rito. And then yung ilaw, ayun yung ilaw. Yung ilaw na yan, tapat po sa island yan, nilayout na po namin yan. So ayan, okay na po yung na yan, location ng mga ilaw na yan, yung cylindrical. Natin yung nakakit.
Ayan, parang hindi siya nakabukas. Pero may ilaw po yan. Ayan. Ayan. Diba? Pwede na rin mag-finish ng ceiling dito dahil baka next week may lalagay na rin po yung mga bintana rito. Tapos sasabay ko na yung countertop ng island tsaka yung sa may kitchen. Ayan, yung ano mo dito, yung kanyang island is ano siya, plywood po yung pinaka frame. Ayan siya. And maulan po rito sa Olongapo, halos sa isang linggo na raw umuulan dito sa parteng Sambales, Olongapo. Ayan. Malinis na. CR na lang sa Monday. Magdadagdag po ako ng magta-tiles dito. Tapos yung dito, yung ginagawa po namin maliit na bahay dito, ngayon i-deliver yung yero. So by Monday na may ilalagay yun dahil Sabado po ngayon, uwian. Nakapalitado na rin. So yun na lang mga kantuhan ng opening ng mga window. Yan yung mga pintuan, dala ko na rin para yung mga pintuan para dyan. Yan siya. Tapos ito yung mga pipe para sa storm drainage. Number 6 po yan. Tapos yung center light pala dito. Ito yung isang kwarto. Still ongoing po yung tiles installation. Pero halos nasa ano na yung tiles dito. Yung dito sa loob. Halos nasa 90%. Halos ito na lang eh. And then CR na lang. Master. Center light. Malakas po ng ulan. Malakas yung ulan. Sabi ko to, baka pabasa to. Dito sa di maanggihan. Linis, ang linis tingnan. Pagka puti po yung pintura, talagang napakaliwalas po niyang tingnan. Napakalinis. Olongapo. Ang ganda ng tiles. Hindi masyadong magulong tingnan. Hindi po siya random or yung tinatawag na random mga boss, yung hindi pare-parehas po yung ano ng tiles, yung kanyang pinaka-aspe. Ito pare-parehas po yan, kaya kung mapansin nyo, para siyang ano talaga, napaka ano niyang tingnan na talagang pare-parehas po yung ano, itsura ng tiles. Yung random kasi at least mga 4 pieces, hindi po pare-parehas yun, random design po yun. Yun po yung tiles na merong arrow na sinusunod. Kahit naman po pala ito meron ding arrow na sinusunod sa likod ng tiles na yan. Pagka in-install nyo yan, kung tile setter ka, alam mo yun, makikita mo yung tiles merong arrow sa likod kung saan. Pagka yung inilagay mo yung isa, dapat pag ganun din po yung arrow ko saan nakatutok. Yes, yes. Malapit na rin po ito. Baw. Ay mga boss, dumaan ulit tayo dito sa Lubao. Kukunin ko yung ito. Itong bar cutter. Idadaling ko po sa San Fernando project, yung pong 10 unit. Dahil wala pong kuryente ron. So for the meantime, ito muna gagamitin na pamputol ng bakal. Para po magawa nila yung mga ties or yung mga stirrup, tsaka yung bender yung baloktutan ng mga stirrup. So ayan, yung po mga halos kompleto na yung UPVC.
reflective. Ang ganda ng handle, oh.